Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Taong 1994 nang magbakasyon kami sa Abra. Hindi yun planadong bakasyon dahil umuwi kami sa probinsya ng papa ko. Matapos niyang matanggap ang telegrama galing sa Abra na maluba ng sakit ni Lola Maling at pinapauwi na ang lahat ng mga anak nito. Gusto niyang masilayan ang mga anak niya kahit sa huling pagkakataon na lamang. At dahil nagkataong bakasyon na namin sa eskwela kung kaya't isinama na kami ni Papa. Kasalukuyan kasing nagtatrabaho sa ibang bansa si Mama ng mga panahon na yon. Si Papa naman ay nagtatrabaho bilang isang taxi driver. Kami namang kapatid kong si Abby ay nag-aaral. Nasa third year high school na ako ng mga panahon na ito. At ang kapatid ko naman ay nasa grade 6 na. Excited kaming umuwi ng Abra dahil unang pagkakataon naming makapunta doon. Minsan kasi ay hindi pa kami naisama ni Papa kapag umuwi siya. Paano ba naman? Napakahirap bumiyahe papunta doon. Tapos maglalakad pa ng napakalayo dahil hindi pa makakapasok ang mga sasakyan sa lugar. Mahirap din ang transportasyon papasok sa barangay kung saan sila nakatira. Dapat bago ka umuwi ay magpapadala muna ng telegrama nang sa ganon ay makapaghanda na ang sino mang kamag-anak sa magkokontrata ng tricycle na pwedeng sumundo sa kamag-anak na uuwi nun. At yun ang ginawa ni Papa. Isang linggo bago kami umuwi. Kung kaya't pagdating sa babaan ng mga pasahero, ay umaasa na kami na merong susundo sa amin. Hindi namin inisip ni Abby na ganun pala talaga kahaba sa biyahe at tagtag pa ang katawan dahil masyadong malubak ang mga daan. Pagkababa namin ng bus ay kumain muna kami sa may maliit na kainan sa lugar. Nagtataka kami dahil sumisik pa talaga si Papa sa kung saan may maraming pila. Samantalang sa unahan ay konti at meron din namang isang kainan na mangilan-ngilan lamang ang kumakain, kaya hindi siksikan. Niyaya ni Abby si Papa na doon na lamang kami kumain para hindi na kami makipagsiksikan pa. Pero imbis na sumama kay Abby, ay hinawakan siya ni Papa sa kamay at tinawag pa ako nito para patayuin sa tabi nila. At sinabihan na wag umalis sa tabi niya noon. Ang klase ng pagsasalita pa nito ay tila ba nagbibigay ito ng babala na parang delikado kapag hindi siya sinunod. Kung kaya't ganoon na lamang din ang ginawa ko. Tumayo ako sa tabi ni Papa at Abby hanggang sa makabili na kami ng pagkain. Pero wala naman kaming lamesa na mauupuan. Kung kaya't nagkasya na lamang kami sa pagtayo sa tabi. At doon na kumain nun. Una naming naranasan ni Abby yun. Pero hindi na lamang kami nagreklamo pa. Pagkatapos kumain ay muli kaming bumalik sa aming binabaan. Doon din kasi kami mag-aabang ng jeep na nagbabiyahe papunta sa lugar nila Papa. Inabot kami ng 3 oras sa paghihintay ng jeep at muling magbabiyahe ng 2 oras papunta sa barangay nila Papa noon. Hindi naman nakakainip sa biyahe dahil marami ang nagsisitaas sa mga bundok at mga magagandang tanawin. Kita din sa daanan ng isang napakaganda at napakahabang ilog na ayon pa kay Papa ay ilog yun na dumudugtong sa dagat ng West Philippine Sea. Kung kaya't naaliw kami ni Abby at saglit na nawala sa isip namin ang pagod sa biyahe. Hanggang sa nakarating na kami sa babaan ng jeep nun. Hapon na yon. Mabuti na lamang at pagdating namin doon ay may naghihintay ng tricycle na sasakyan namin papasok ng barangay kung saan nakatira sila tatay. Ganoon na lamang ang tuwa ni Tia daling na makita kami ni Abby. Matagal na rin niya kaming hindi nakita. Dalaga pa lamang kasi ito nang pumunta ito at tumira sa bahay namin noon.
habang nagtatrabaho ito sa isang pabrika. Nung nakapag-asawa na ito ng taga-Abra ay umuwi na sila at hindi nakabalik pang muli na Maynila. Siya din ang nag-alaga sa amin ni Abby noong nag-apply pa lamang si Mama papuntang ibang bansa. Kung kaya't gano'n na lamang kami kasaya na makita namin ni Abby si Tia Daling. Muling bumalik ang aming kabataan habang masaya kaming nakikipaglaro sa kanya. Kung kaya't siya ang may maraming pasalubong sa aming pag-uwi noon. Nasa 1 oras din ang tinakbo ng tricycle bago kami nakarating sa crossing, kung saan kami maglalakad papasok sa kanilang tinitirahan. Gabi na nang nakarating kami sa lugar, pero masaya naman kaming naglalakad pauwi sa bahay nila lolo at lola. Nang biglang may umihip na malakas na hangin, at bigla na lamang napaaray si Abby. Nang inilawan ito ni Tio Atong ay nakita naming may dugo na dumadaloy sa mukha ni Abby noon. Kagad itong kinarga ni Tio at halos magsitakbuhan na kami para makarating lamang sa bahay nila lolo at lola. Habang nagsisitakbuhan kami ay may narinig kaming tunog ng nilalang na naanimoy pinaghalong tunog ng aso at baboy. Si Tio Atong ay panay na ang pagmumura nito sa nilalang. Hanggang sa makarating na kami sa bahay nila lolo at lola. Kaagad na sumigaw si Tio na buksan ang pintuan at hindi na matigil sa pag-iyak si Abby noon. Pinaupo ito sa may sofa nang makapasok na kami sa bahay. Nagkagulo na ang lahat sa nakitang dugo sa mukha nito. Kaagad namang kumuha si lolo ng langis para gamutin ang sugat at doon namin nakita ang mga marka ng para bang kuko ng ibon. Nasa tingin namin ay, alam mong parang gustong dagitin ng kapatid ko habang naglalakad kami sa daan nun. Mabuti na lamang at hawak ni Tia ang kamay nito kung kaya't hindi ito nadagit ng malaking ibon at doon na lamang namin napagtanto na ang malakas na hangin na aming narinig ay galing sa nilalang na nagbalak dumagit kay Abby. Awang-awa ako sa kapatid ko sa sinapit niyang yun, Sir Seth. Kahit ang lola na noon ay napakahina na ay binalak pang tumayo para lamang makita ang sitwasyon ng kapatid ko. Nang magamot na at malagyan ng benda ang ulo ni Abby, dali-dali itong inalalayan ni Tia Daling para makita si lola. At doon ay kaagad na niyakap ito ni Abby at animoy maliit na paslit na nagsumbong kay lola. Kahit naman nangihina na ay niyakap pa rin ni lola ang kapatid ko. Pinalubag ang loob nito at doon na nakayakap si Abby kay lola hanggang sa nakatulog na ito. Dala na din siguro sa pagod nito sa biyahe at sa naranasan kung kaya't mabilis itong nakatulog noon. Binuhat naman ito ni Papa para dalhin sa kwarto ni Tia Daling kung saan sila Tia Daling at Tia Maling kasama ang aming mga pinsan si Donna natutulog. Samantalang kami naman ang pinsan ko na si Ronel at Bon ay nasa kabilang kwarto naman natutulog noon. Ang mga matatanda naman, nagiinuman sa may sala. Maya-maya ay may kung anong biglang may bumunggo sa may dingding na para bang isang malaking bagay. Ramdam namin ang pagyanig ng bahay. Pero hindi naman ito masisira ang dingding dahil gawa ito sa matibay na kahoy. Nagulat naman ang kalalakihan na nagiinuman sa sala ng biglang umuga ang bahay na yon. Kung kaya't kaagad na nagsitayuan ng mga ito. Si Tia Daling naman ay kaagad na niyakap si Abby. At doon ay naramdaman niya na nanginginig ito sa taas ng lagnat. Kaagad na tumayo si Tia. Kumuha ng maligamgam na tubig at hinaluan niya ito ng suka. At yun ang kinamit para ipunas kay Abby noon. Si Tio Atong at Nestor naman ay lumabas ng bahay para alamin kung ano ang nangyari. Si Papa naman ay pinuntahan si Abby sa silid para masiguro na maayos lamang ito. Nang makausap na niya ay sumagot naman ito na maayos lamang siya at hindi naman nakaganon kataas ang lagnat niya. Lumabas na rin si Papa pagkatapos noon.
At pinunta naman ang silid kung saan kami natutulog na mapagpinsan. At nang makitang mahimbing naman kaming natutulog, saka ito kumuha ng tabak at lumabas na rin ng bahay. Sinundan ito sila Tio Atong na noon ay hinahanap kung nasaan ang nilalang. Nang may nakita si tatay sa silong, kung saan nakasentro sa silid na tinutulugan ni Abby. Animoy isa itong asong itim na nakatingala sa may sahig nun. Pero alam naman ni Papa na ligtas naman ng kapatid ko dahil walang butas ang sahig na ito. Gawa ito sa tabla. Nakita niyang abala ang nilalang sa pagsilip sa may sahig. At animoy nahihirapan din itong makita ang kung anuman na sinisilip nito. Naisip ni tatay na baka ito ang nilalang na muntik tumangay kay Abby kung kaya't ganoon na lamang ang galit niya sa nilalang na yon. Kagad siyang nagdahan-dahan na lapitan nito habang hinahanda niya ang tabak para pantaga sa nilalang na yon. Nang alam niyang kaya ng abutin ng tabak ang nilalang, ay kaagad na niya itong pinatot sa dahan. Tinamaan ito sa kaliwang paa na naging sanhi ng biglang pagtakbo. At doon na nila narinig ang paghiyaw ng nilalang na yon. Animoy alulong ng aso na parang hindi. Matinis na nakakatakot ang tunog ng alulong na ito na siyang nagpapatindig ng balahibo ni Papa. Dali-dali namang tiningnan ni Tio Atong ang tabak na ginamit ni Papa. May naiwang dugo doon kung kaya't kaagad niya itong dinala sa abuhan para isalang sa apoy. Pinahiran niya muna ng mantika ang tabak bago niya isinalang sa baga na nasa abuhan. Noy, hindi mo napuruhan pero panigurado naman na hindi basta-basta maghihilom ang sugat nun. Wika ni Tio Atong. Naging maayos naman ang kalagayan ni Abby ng gabing yon. Hanggang sa makalipas ang 2 araw, gumaling ang sugat ni Abby sa ulo. Si Lola naman dahil sa katandaan na makumpleto na sila Papa ay tuluyan na itong nagpaalam. Kung kaya't ang sana ay 1 linggo lang namin na bakasyon ay naging 3 linggo dahil kailangan naming hintayin na matapos ang libing ni Lola bago kami bumalik na Manila. Isang umaga, habang nagtitipon-tipon kaming magpipinsan sa labas ng bahay, habang nagkakape, nagyaya ang aming pinsan na si Ronel na gumala sa bundok ng bangbang lang. Anong gagawin natin dun, kuya? Tanong ko. Di aakyat. Masayang umakyat sa bundok, JR. Hindi mo pa naranasan yung umakyat sa bundok, no? Hindi po. Ngayon ko lang mararanasan kung sakaling payagan ako ni Papa. Maya-maya pa'y lumabas naman si Papa kung kaya't doon na ako nagpaalam sa kanya. Kagad namang kinausap ni Papa ang nakakatanda kong pinsan na may alam sa lugar. Sinabi din naman ni Kuya Bonbon na sanay siya sa lugar dahil palagi siyang umaakyat doon ng kanyang mga kaibigan. Minsan ay nagtatagal sila doon ng 2 gabi kapag gusto nilang manatili sa lugar. Kung kaya't pinayagan naman ako ni Papa na sumama sa kanila. Tuwang-tuwa ako dahil makakagala ako kasama ng aking mga pinsan. Si Abby naman ay nagkatroma sa kanyang karanasan noong papunta pa lamang kami sa bahay nila Lolo. Kung kaya't ayaw nitong sumama. Kinabukasan, maaga pa lamang ay naganda na kaming magpipinsan para umalis. Nagbaon naman ako ng maiinom at biskwit. Si Lolo naman ay may pinasuot sa akin na pulseras. Pangontra umano sa mga masasamang nilalang at mga lamang lupa na may nasa lugar. Kagad naman kaming umalis matapos sa mga alituntunin at habilin ni Lolo. Medyo malayo-layo ang aming lalakarin bago marating ang paanan ng bundok. At dahil sa ingay at daldal ng mga pinsan ko ay hindi namin naramdam ang pagod nun. Sa gitna ng pila-pila na aming pinaglalakaran, may nakita kaming matanda sa kabilang parte ng palayan. Naglalakad ito at paika-ika. At nang tingnan namin ang bandang binti nito, ay merong nakataling benda.
May kasama din itong dalagitang babae na noon ay nakamasid sa amin habang naglalakad. Maganda ito. Mahaba at maalon ang maitim nitong buhok. Maganda ang mata, kilay at labi. May hindi kaputian pero makinis ang kanyang kutis na makikita sa kanyang mga braso. Mahubog ang katawan nito. At sa unang pagkakataon ay humanga ako ng todo sa isang kaedad ko, Sir Seth. Nakita nitong nakatingin ako sa kanya kung kaya't yumuko ito. Napangiti ako pero hindi ko namalayan na may butas na pala ang pilapil na nilalakaran ko na naging sanhi ng pagkahulog ko sa pilapil nun. Kinantsawan ako ng mga pinsan ko sabay sabing, "Paano naman kasi insan? Dapat sa pilapil yung tingin. Huwag muna sa magagandang tanawin." "Sira ulo." Yun ang tanging nasagot ko na lamang kay Ronel noon. "Pasalamat ka na lang at hindi pa tag-ulan. Abay kung nagkataon ako, magsiswimming ka nang wala sa oras." Wika naman ni Kuya Bonbon. Muling nag-ingay ang mga loko-loko kong mga pinsan kung kaya't napalingon ako sa kinaroroonan ng matanda noon. Nakita ko itong nakatingin din sa amin kung kaya't siniko ko ang pinsan kong si Jojo para tingnan nito ang dako kung saan ako nakatingin. At nang makita din ito ang maglolo, ay napasambit ito ng "Patay!" Sabay tawag nito ng nasa unahan naming pinsan na si Kuya Bert. At sinabihan ito na, "Kuya, ano, uwi na ba tayo?" Sumagot naman si Kuya Bert, "Sige, mamaya." Kung kaya't nagtataka ako kasi akala ko doon kami mamalagi sa bundok ng isang gabi. Pero hindi na lamang ako umimik pa noon. Nang muli akong dumako ng tingin sa matanda at sa dalaga na nasa kabilang pilapil, nagulat ako sa nakita ko. Naroroon na mga ito sa kabilang dulo ng palayan, kung saan kami nanggaling noon. "Abay nagmamadali ah. Mukhang may pupuntahan," wika ni Kuya Bert. "Baka may hinahabol na oras, kuya. Bilisan na natin ang paglalakad na makaakyat na tayo sa bundok bago pa man dumilim yung kakahuyan," wika naman ni Kuya Romel noon. Ganun na lang ang aming pagmamadali. Pagdating namin sa taas ng burol, may nakita akong kubo sa kabilang bahagi ng kakahuyan. "Kuya Bert, dito ba nakatira yung maglolo na nakita natin kanina sa daan?" "Oo, dyan sila nakatira. Diyan din dinadala ng matanda mga nabibiktima niya." "Ha? Ano pong biktima?" "Huwag niyo na munang pag-usapan yan. Bilisan na nating maglakad para mabilis tayo makarating," wika pa nito. Pagkatawid namin sa sapa at makasampa na sa paanan ng bundok, na makita namin ang puno ng bayabas na itik sa bunga, ay nag-uunahan kaming umakyat sa puno nito. Napahiyaw pa ako nang makita ko ang napakalaking higad na muntik na mahawakan ni Kuya Bonbon. Maging ito man ay nahintakutan sa muntik na niyang mahawakan, kung kaya't ginamitan ito ni Kuya Bert ng sanga ng bayabas para matanggal ito sa katawan ng puno ng bayabas na yon. Kaya naging maayos at masaya ang aming pagpitas ng mga bunga nito. Nang matapos na naming makuha ang mga hinog na bunga, kagad na naming pinagpatuloy ang paglalakad namin paakyat ng bundok. Inabot kami ng takip silim bago namin marating ang tuktok nito. Dali-dali na kaming nagsiga at nagtulong-tulong na para itayo ang dalawang tent na aming dala. 4 kaming nagtulong sa pagtayo ng tent at ang 2 naman ay nagluto ng aming panghapunan. Ginisang sardinas at pritong itlog lamang ang niluto nila Kuya Bert at Jojo pero napakasarap na hapunan na yon para sa amin. Malamig ang ihip ng hangin. Masarap ito sa pakiramdam. Masaya kaming nagkwentuhan habang nakaharap sa bonfire na aming ginawa. Yun ang unang pagkakataon na sumama akong umakyat sa bundok at kasama ko pa ang mga pinsan ko na noon ko lamang nakasama ng medyo matagal. "Ano JR? Kamusta yung pakiramdam na nakaakyat ka ng bundok?"
Masarap pala yung pakiramdam, Kuya Bert. Nakakawala ng stress at pagod. Kapag ganito ka presko at kaganda yung kapaligiran. Isa-isa naman silang nagkikwentuhan ng kanilang karanasan sa pag-akyat nila ng bundok na ito. Kung saan naging katatawanan at kantsawan naman naming magpipinsan. Nang walang ano-ano, bigla kaming may naamoy na nakakasulasok noon. Animoy dala ito ng hangin, kung kaya't agad na kaming pumasok sa aming tent. Kasama ko ang Kuya Romel at Bonbon sa isang tent. Sina Kuya Bert, Jojo at Kuya Apong naman ang nasa kabilang tent noon. Tanging ang masangsang na amoy lamang ang aming naamoy nung una pero habang tumatagal, may naririnig na rin kaming angil na tila ba lumalapit sa kung saan ang aming kinalalagyan. Sinabihan kami ni Kuya Bert na maghanda sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Binigyan kami nito ng punyal na pwede naming magamit kung sakaling salakayin kami ng kung anong mabangis na nilalang na yon. Kinabahan naman ako sa mga pinapakitang paghanda ng aking mga pinsan. Pero sinabihan ako ni Kuya Bert na may ganito talagang sitwasyon sa bundok minsan. Kapag may mga masamang nilalang sa lugar. Nilalang na hindi ko gustuing makaengkwentro ng mga normal na tao. Pero kung sakaling mangyari naman umano, tanging tapang at lakas ng loob at utak lamang ang kailangan pairalin. Huwag emosyon, lalo na kung takot at pag-aalinlangan ang nasa isipan nun. Nilakasan ko ang loob ko kung sakali mang makaharap namin ang nilalang. Habang lumilipas ang oras, ay mas lalong lumalapit ang tunog ng hayop. At mukhang hindi lamang ito iisa. May isa pang hayop na tumutunog na para bang nag-uusap sila ng isa pang yon. Sa awa naman ng Panginoon, hanggang huni lamang ang nagawa ng mga nilalang na ito. Hindi na ito lumapit pa sa lugar kung saan nakatirik ang tent namin. Sumunod na araw, maaga pa kaming nagising para makita ang pagsikat ng araw sa itaas ng bundok. Napakaganda. Napakasarap sa mata ang kulay berdeng kapaligiran. At nang umakyat pa kami ng saglit papunta sa tuktok ng bundok ay napawaw talaga ako sa nakita ko noon. Meron itong napakalinis na lawa na napapalibutan ng nagsisitaas ang puno ng kahoy. Meron pang napakaraming wild orchids kung saan nakapagpaalala sa akin kay Mama. Gustong-gusto kasi nito ng iba't ibang orchids na galing sa gubat kung kaya't kumuha ako ng ilang piraso at iba't ibang klase. Tinulungan din naman ako ng mga pinsan ko sa pangunguha. Mabilis lamang kaming nakakuha noon. Nang mula sa gitna ng gubat, lumabas sa matanda na nakita namin sa may palayan. Mag-isa lamang ito. May benda pa rin ito sa binti. Pero hindi na nito kasama ang dalagitang kasama niya sa palayan kahapon. Magandang araw, Pulo. Dito ka po ba nakatira? Tanong ni Kuya Apong sa matanda. Hindi. Nangangaso lang ako. May huli ka na ba, Lo? Wala pa nga eh. Huhulihin ko pa lang. Sabay ngisi ng matanda na nakakaloko. Ganun ba, Lo? Kami nga din, nangangaso din kami. Imbis na sa akin tumingin, bumalik ito ng tingin kay Kuya Bert na noon ay may hawak-hawak na punyal na gawa sa tanso. Naging matalim ang titig sa kanya ng matanda. Subalit naglalakad ito ng paatras at walang ano-ano ay bigla na lamang itong nawala sa kakahuyan. Ibang talas ng dila ng matandang yun Wika ni Kuya Bert noon. Kala yata niya takot tayo sa kanya eh. Sabi naman ni Kuya Jojo. Halina kayo. Gagayak na tayo pa uwi. Hindi na maganda yung pakiramdam ko kapag abutan pa tayo ng gabi dito.
Parang hindi naligtas yung bundok na ito kagaya ng dati. Simula nung lumipat yung taong yan, ba? Ibang-iba na yung aura ng lugar na to. Para bang hindi naligtas. Wika ni Kuya Bonbon. Nagsimula na kaming gumayak para bumaba na ng bundok. Ganun pa rin. Maingay at nagtatawanan pa rin kami na tila ba hindi namin alintana ang presensya ng matanda. Nang makababa na kami ng bundok at makatawid ng sapa at nakababa ng burol, pabalik na sa pilapilan ng mga palayan na dinadaanan namin. Muli naming nakita ang matanda na may tungkod na kahoy na merong benda pa rin sa binti. Walang ano-ano ay pumasok ito sa may kakahuyan. At nang mawala ito, bigla na lamang lumabas ang isang asong kulay itim na tila ba may hinahanap yon. May inaamoy-amoy sa paligid. Tinirador ito ni Kuya Jojo gamit ang bunga ng bayabas na kinuha niya. Tinamaan niya ito sa katawan. Saglit itong humiyaw at ang kasunod ay ang pag-atungal nito na tila ba galit na galit. Nagpatuloy kaming maglakad patawid ng pilapil. Nakita naming sumusunod sa amin ang aso na yon. Huminto kami sa paglalakad. Hinintay namin ang paglapit nito. Pero hindi din ito tinuloy ang kanyang paglapit noon. Lumiko ito sa kabilang pilapil kung saan doon ang labas nito sa kabilang direksyon ng daan. "Duwag!" sambit ni Kuya Bert. Muli ay nagsimula na kaming maglakad patawid ng pilapil. Ano kayang gustong iparating ng nilalang na yon? Parang may gustong patunayan sa atin na hindi ko mapaliwanag eh. Kuya, paano kung yan yung nilalang na tinaga ni Papa sa silong? Wala sa loob na tanong ko kay Kuya Jobert. Mukhang siya ngayon, insan, di ba? Kita mo yung paa? Naku, delikado pag nagkataon. E di, subukan niya pong lumapit sa atin nang makita niyang hinahanap niya. Nagtatapang-tapangan naman na sabat ko sa mga ito. Tama. O siya, bilis-bilisan na natin yung paglalakad nang makarating na tayo sa bahay. Wika ni Kuya Pong. Sa paglalakad namin ay hindi na namin napansin na wala na si Kuya Romel. Hindi na ito nakasunod sa amin. Ganon din si Kuya Jojo. Kung hindi pa ako nakaramdam ng uhaw ay hindi namin namalayan na hindi na pala namin kasama ang dalawa. Hinanap namin ang mga ito. Nang sa unahan ay nakita namin ang dalawa na tila ba may inaabangan na lumabas sa nagsisitaasang talahib. Nang walang ano-ano ay may lumabas na parang ibon. Dali-dali itong tinirador ni Kuya Jojo gamit na naman ang mga bayabas. Pero tila ba hindi ramdam ng nilalang ang kung anumang ginagamit niyang bala ng tirador. Sa inis ni Kuya Romel ay nagdampot ito ng mga bato sa daanan. Yun ang binala niya sa kanyang tirador. Di ka makuha sa bayabas ha. Tingnan natin ngayon yung tikas mo. Sabay inat ng kanyang tirador. Pagkabitaw nito ay kaagad na tinamaan ng nilalang sa ilalim ng pakpak niya na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Dali-dali naman naming nilapitan yon. Kaagad na tinalian ang mga pakpak at paa nito. Hindi namin maintindihan kung anong klaseng ibon yun, Sir Seth. Para itong mukhang uwak pero hindi naman gawa ng maliit ito kaysa sa uwak. Pero napakahaba at napakatalas ng mga mahahaba nitong kuko. Binitbit ni Kuya Romel ang ibon at dinala namin ito pa uwi. Gabi na nang makarating kami sa bahay. Medyo marami ng tao na nakikilamay. Na makita nilang ibon na dala-dala namin. Dali-daling nilapitan ni Tiyo Apong si Kuya Romel at kaagad na kinuha ang ibon na yon. Saka ito pinakawalan. Pero huli ng lahat, dahil namatay na ito,
Anong ginawa niyo? Pagalit na wika ni Tio Atong. Si Kuya Apong naman ang sumagot ng, hinahabol kami tay. Ayaw kaming tantanan. Kahit saan kami pumunta, nandun siya lagi nakasunod kaya ayun. Hinulin lang namin ni Kuya. Pagpapaliwanag nito. Apong, alam mo kung kaninong alaga yung hayop na yan? Naguguluhan ako noon kung ano ang nangyayari. Maya-maya pa, nakita na namin ang matanda sa labas ng bakod. Ang mga taong naglalaro ay nagsipagpasok sa loob ng bahay at kami na lamang ang naiwan sa labas noon. Sinabihan ako ni Tia Daling na pumasok na sa bahay at maglinis na ng katawan sa kusina. Hindi ho, Tia. Magkakasama po kami magpipinsan. Magkakasama kaming hindi nilulubayan ng demonyong nilalang na yan. Sagot ko kay Tia Daling. Pagkatapos ay binalingan ko ang matanda habang dinuduro ko ng punyal na bigay ni Lolo. Gawa din yun sa tanso at sinabi niyang mainam na panlaban sa mga aswang. Ikaw yun, di ba? Muntikan mo ng matanga yung kapatid ko. Anong gusto mo? Tanong ko. Ngumisi lamang ito at sumagot ng, pinatay niyo ang alaga ko. Anong gusto niyo? Palalampasin ko ang ginawa niyo. Kasalanan ba namin? Kung hindi mo inutusan yung alaga mo na sundan kami, di sana walang masamang nangyari sa kanya, di ba? Kaya kung meron mang may kasalanan sa nangyari sa alaga mo, ikaw yon. Huwag mo kaming sisihin. Kagaya namin ay biktima lamang din yung alaga mo ng pagiging hayok mo sa laman ng tao. Sagot ko sa matanda. Tila ba lalapit na sana ito sa amin pero biglang lumabas ang napakagandang apo nito. Niyakap siya nito sa may likod habang pinapatigil niya ang kanyang lolo noon. Ganun na lamang ang gulat namin nang hinawi nito ang dalaga at tumilapon naman ito. Kitang-kita naming lahat, Sir Seth. Bigla na lamang naging asong itim ang matandang yon. Hindi namin alam kung paano ito nagbago ng anyo pero parang kisap mata lang. Bigla itong tumakbo para puntahan si Kuya Romel. At nang makita ito ni Kuya Apong ay kaagad niya itong hinanting gamit ang punyal na tanso. Tinamahan ang kanan na bahagi ng paa nito. Bumaon yun sa kanyang binti. Sumisigaw naman ang dalagita habang tinatawag ang kanyang lolo. Muling tumakbo ang matanda palayo, papasok sa kakahuyan. Kanina ang tapang-tapang mo, ngayon tatakbo lang naman pala. At doon na ni Tio binalingan ng pansin ng dalagita at tinanong niya ito kung kaano-ano ito ng matanda. At doon ay kumpirmado na apo siya ng matandang yon. Sila na lamang ang naiwan sa pamilya dahil pinatay na ng mga tao ang mga magulang niya at lola niya sa lugar na kanilang pinanggalingan. Nalaman namin na si Lina ang pangalan nito at galing ito sa may Ilocos. Hinahabol sila ng mga tao doon kung kaya't nagpa siya ang kanyang lolo na umalis na lamang sa lugar. Kaya napadpad sila sa Abra. Maras din na tinanong ni Tia Daling kung nasalinan na ba ito ng pagiging aswang ng lolo at ilang ulit na umuling ang bata na nagsasabing hindi siya aswang at hindi siya nayanggaw ng kanyang lolo noon. Pero sinabihan na siya ng lolo niya na siya ang magmamana sa iiwan nitong bertud kapag yun ay namatay. Pero ayaw niya umano at wala siyang balak maging kagaya nila. Sa awa ni Tia Daling ay dinala nila ang bata noon mismong gabing yon sa bahay ng albularyo. Doon nila ito iniwan. Simula noon ay hindi ko na nakita pa si Selena hanggang sa kasalukuyan. Maging ang lolo nito na ayon kay Kuya Apong nawala na lamang din na parang bula.